Na mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. May nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos. Eh di dapat Diyos din siya. Di ba saan ka nakakita ng bakang ng anak ng kalabaw? Sabing ganon, mga tol. Well, baka hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Di ba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak. Kaya nga ang tawag sa kanya, ama. Okay. Si Shubalde ng Iglesia de Cristong kay Felix Manalo, hindi daw batayan na ang ating Panginoon Kristo ay tinatawag na anak ng Diyos, kaya siya ay Diyos. Bakit? Dahil ang mga tao tinatawag rin o mano na anak ng Diyos. At hindi lang yan. Sabi pa niya, kahit nga ang mga anghel ay tinatawag na anak ng Diyos. At sa pasugo magazine ng INC, walang mabasa na may talatang nagsabing Diyos anak. Pero alam nyo, noong pinakita natin yung salin ng Biblia, ito ang ginamit nila. Ang salita ng buhay Biblia, ginamit ito sa INC. Tulad sa makita ninyo dyan, palakihin natin. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 1:18, mali yung sinabi nilang walang mabasang Diyos anak. Ito ang mabasa. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos anak. At alam nyo ba, nang tinatalakay natin ito, may nagkomento. Pero, napakalayo. Ang komento niya ay ito, ha ha ha, dapat pakialaman mo yung mga simbahan ninyo na ibinibinta yan. Ang problema mo, ubos na ang mga simbahan ng Katoliko, binibili ng INC. Dapat yan ang i-vlog mo, Father Wendell. O, yan ang kanyang pahayag. O. So, dapat daw, una, nilihis ang isyu. Pangalawa, yung sinabing, mauubos na daw ang simbahang Katoliko, yun ay bunga sa delusyon lamang para ilihis ang talakayan natin. Dahil alam nyo sa Biblia, hindi ito opinyon ng tao. Alam nyo ba, sa Biblia, ang katuparan ng tinatawag na Antikristo ay ang nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Ito'y tatalakayin natin. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Wendell Talibong, muling makasama ninyo at pakiusap sa ating mga kapatid. Suportahan ninyo si Kaburnok sa Factbusters PH. Nasa link dito ang kanyang channel dahil binura sa hacker kasi, no? At ang pangalawang channel natin, Pananampalataya at Katwiran, nandito din sa link. At pagsuporta sa ating Facebook page, Pananampalataya at Katwiran, at meron ding Exorcism and Deliverance dyan. Sa lahat nating mga sumusubaybay, welcome. At sa mga bago pa lang at sa mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At para alam natin kung saan nakaabot ang videong ito, kung saan kayo nagsubaybay, nanood sa ating live streaming sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, lalo na sa mga OFW. So, inaniya natin kung maaari i-comment ninyo saan kayo ngayon nakabase, nagsubaybay para alam natin kung saan na kaabot itong talakayan na ito. Napaka importante talaga, mga kapatid, na
dapat alam natin, no? Ang tunay na pananampalataya kaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil sa Biblia, mga kapatid, alam nyo ba, ang Antichrist, ang grupo o sekta na pinabulaanan, nagtatanggi na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao. Yan po ang tinatawag na incarnation. No? At iyon ang sentro ng ating pagdiriwang ngayon na alaala natin, mga kapatid. Kung sa Biblia, ang Antichrist, yung mga taong at grupo ng sekta na hindi talaga naniniwala na si Kristo ay Diyos at tunay na nagkatawang tao, mga kapatid, alam naman niyo ba, malinaw yan na pamantayan sa Biblia. Hindi yan opinion lang ng tao. Kung ang batayan natin ay Biblia, mismo ang Biblia ay nagbigay definition kaugnay sa Antikristo. Ano ba ang sabi sa unang Juan 2:22? Sino ang sinungaling? Siya na tumatangging si Jesus ang Mesiyas, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Siya ay Antikristo. Napakalinaw na may Antikristo sa Biblia. Pero baka sabihin nila, hindi naman binanggit sa naturang talata na ginamit unang Juan 2:24 na ang Antikristo, yung tumatanggi na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao. Kaya sisilipin natin ang katabing talata sa unang Juan 4:2-3, mga kapatid. Ito ang mabasa natin, ang salita ng Diyos na salin. Sa ganitong paraan, ninyo malalaman kung nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kapag kilala nilang si Jesucristo'y nagkatawang tao, sila ay mula sa Diyos. Ngunit, kung hindi nila kinikilala na si Jesus ay nagkatawang tao, hindi ang Diyos ang nagsugo sa kanila, kundi ang espiritu ng Antikristo na naririnig ninyong darating at naririto na nga ito sa mundo. So, malinaw, mga kapatid, na kung ang definition sa Biblia, ang batayan natin, sino ang Antikristo? Yung di naniniwala na si Kristo ay naging tao. Kaya, tingnan natin sa ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 2, ito ang mabasa natin. Mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinglang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinglang at Antikristo. Mga mahal na kapatid, hindi ito sariling opinion, kundi yon ang definition. Kung pag-aralan natin ang kanilang taktika na kailangan gagamit ng iba't ibang salin, definition sa Biblia. Kaya malinaw na hindi Antikristo yung naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao. Ano daw ang mabasa natin sa Biblia? Unang Juan 4:2-3, ang Antikristo, yung mga naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Yun daw ang mga Antikristo. Ngayon, balikan muna natin ang pahayag ni Shubaldi ng ANC. Ito, mga kapatid. Na mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. May nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos. Di dapat Diyos din siya. Di ba saan ka nakakita ng bakang ng anak ng kalabaw? Sabing ganun, mga tol.
Well, baka hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. 'Di ba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak. Kaya nga ang tawag sa kanya, ama. So, kung ang mga anghel at ang mga tao ay tinatawag na anak ng Diyos, so kung ang ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na anak ng Diyos, therefore, hindi daw pwede na iyon ang batayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Dahil ang mga tao, ang mga anghel sa Biblia, tinatawag na mga anak ng Diyos. Kung ang pagiging anak ng Diyos ang batayan sa pagiging tunay na Diyos, dadami ang Diyos. Iyon ang kanilang argumento. Pero tandaan natin, yung sinabing hindi mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak. Iyon naman ang binanggit ni Shubalde na miyembro ng INC, di ba? Di daw mabasa. Kaya nga, nagtaka ako, kung hawak ito sa mga ministro nila, di ba nila alam na diyan sa salin na ang salita ng buhay, mababasa na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak? Kaya nga, yung konklusyon pati na sa kanilang pasugo magazine na di mabasa sa Biblia, na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak, ang mabasa ay anak ng Diyos, lilitaw na hindi ito consistent, mga kapatid. Kung tinatanggap ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo ang salin na ito na salita ng buhay, edi malinaw na may teksto mismo dito, mga kapatid, na mabasa natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos anak. So sa mga katuwid, ang pagtanggi ng INC sa terminong Diyos anak ay sumasalungat sa salin na ginagamit nila. Bakit ginagamit nila? 'Di ba? Ilang bisis na natin ipinakita sa kanilang programa, ito, ginagamit nila ang salita ng buhay, hawak-hawak ng ministro talaga ang salita ng buhay. At kung tignan natin ang Juan Kapitulo 1:18, yon ang mabasa natin, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Malinaw sa salin na ginagamit nila, mga kapatid. Ito'y ginagamit nila na salin. Salita ng buhay. Kaya, kung panindigan nila na di mabasa sa Biblia ang Diyos Anak, problemang turo ito sa INC. Bakit problemang turo? Kung sasabihin ng INC na tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, na anak lang ng Diyos si Jesus, hindi Diyos anak. Ngunit, sa ginagamit nila na salin ang salita ng buhay, inaangkin. Ginagamit nila bilang otoridad sa pagpangaral nila sa doktrina na kanilang itinuturo. Pero, mapansin ninyo, nagkaroon ng internal contradiction sila. Bakit? Dahil tinanggap nila ang salin na ang salita ng buhay, mga kapatid, pero tinanggihan nila ang malinaw na mabasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, na si Kristo'y Diyos Anak. Kaya, nang tinatalakay natin ito para sa mga nagsubaybay, balikan natin ito ang komento sa isang kapatid natin nagsubaybay din. Ito, ha, pakialaman mo yung mga simbahan ninyo na ibininta yan. Ang problema mo, ubos na ang mga simbahan ng Katoliko. Binibili ng Iglesia ni Kristo. Dapat yan ang i-vlog mo, Father Wendell. Yon ang sabi niya na, Father, hindi ako pare, hindi din ako madre.
para sa ating kapatid. Pero, sasagutin muna natin ito bago natin tatalakayin punto por punto ang isyong ito, mga kapatid. Natunghayan nyo na ang sino man na nagtanggi na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, tinatawag sa Biblia Antikristo. Di ba? Kaya mag-isip-isip na dahil isang bisis lang tayo daraan sa mundong ito, mga kapatid. Balikan natin ang nagkomento. Yung sinabi niya na mauubos na ang simbahan ng Katoliko dahil binibili daw umano ng INC, yun po'y delusyon. Pero ang tanong, tama ba na kung nabuking sila gamit ang salita ng buhay na Biblia, sa kanilang aral na di daw mabasa ang salitang Diyos anak, pero nandito pala sa salin na ginagamit nila. Tama ba na ilihis ang usapan kaugnay sa binibili daw ng INC ang simbahang Katoliko? Kaya hindi talaga ito tama at hindi talaga ito lohikal, mga kapatid. Iyan po ang pag-iwas sa isyo. Ang tawag dyan ay red herring. At hindi sagot sa naunang problema. Anong problema? Yung nabuking sila sa aral na kaugnay sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, lalo na sa sinabi nilang hindi mabasa sa Biblia ang Diyos anak, ang mabasa ay anak ng Diyos. Pero yung sinabing mauubos na delusyon yan at pwede ding ad hominem, yung pag-atake sa ibang relihiyon. Sa halip na sagutin yung issue, bakit ginamit ninyo ang salin na ito at bakit itinuturo ninyo na hindi mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Diyos anak, pero mabasa sa ginagamit ninyong salin, abay, sasagutin sana dapat, pero ang resulta, inaatake ang kalagayan ng simbahang Katoliko. Hindi ito sagot sa problema na may mabasa para, kundi gustong ilihis lang. Ang tawag diyan ay classic fallacy. Ano yung classic fallacy? Shifting the burden. Ano yung shifting the burden? Dahil hindi masagot ang tanong, mga kapatid, kaugnay sa pagbubuking na may mabasa pala sa ginamit nila na salin sa Biblia, abay, gustong ilihis. At hindi rin makatuweran yung tinatawag na self-contradictory na pahayag. Bakit? Di po ba turo ng INC? Alam nyo, sa matagal ng panahon, ang simbahang Katoliko daw ay sa pagano, ang simbahang Katoliko daw ay sa demonyo. Kung ang simbahang Katoliko ay sa pagano, kung ang simbahang Katoliko ay sa demonyo, habang inaangkin at ipinagmamalaki nila sa kanilang propaganda na may mga simbahan umano sila sa simbahang Katoliko na binibili ng INC. So ang tanong, tama ba yung kanilang propaganda? Bakit? Kung tunay na naniniwala ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na ang simbahang Katoliko ay sa demonyo, bakit sila bibili o aangkin ng mga gusaling para sa kanila galing sa demonyo? Di ba? Kung ang simbahang Katoliko ay galing sa pagano, bakit bibili sila sa mga gusali na galing sa mga pagano? Kaya nga, normal ba yan na lohika, mga kapatid? Ang sa demonyo, alam naman natin, dapat iwasan. Ang sa demonyo, hindi inaangkin. Yan ang mabasa natin sa Mateo Kapitulo 7:18, di ba? Ang banal ay hindi nagmumula sa masama. So, ibig sabihin, isa sa dalawa, yung totoo,
Di ba? Sa, kaya mali yung paratang na sa demonyo ang simbahang Katoliko. Kung binibili nila ang gusaling iyan. Di ba? Mali din ang propaganda na binibili ng INC ang gusali ng simbahang Katoliko. Hindi pwedeng sabay itong dalawa na totoo. Di ba? Okay. Isa sa mga tatalakayan natin dahil bakit daw umano na ang ating mga kapatid ay nahikayat sa INC dahil sa napakaganda daw na disiplina. Isa na yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Okay, paano po ngayon? Yan. Ang sabi ni Senador Marcoleta na ang INC matitiwalag ang sino man na nagsusugal. Maganda naman yan na disiplina. Pero di yan kailangan na lilipat tayo sa siktang tatag ng tao para doon tayo titigil sa pagsusugal dahil ang daming mga Katolikong hindi nagsusugal at nagsisikap na mamuhay sa kabanalan. Kahit kailan hindi ako nagsusugal. So di batayan na pagpasok sa grupo ng INC mga kapatid dahil sa disiplinang ititiwalag yung magsusugal, ang malaking katanungan diyan kung ipinagmamalaki mismo ni Senador Marcoleta yung tinatawag na disiplina sa loob mismo ng iglesia na sino mang nagsusugal ay dapat itiwalag. Ang tanong, naalala ba ninyo yung usapin kaugnay sa katapatan sa SOSI? Ano yung SOSI? Statement of Contributions and Expenditures ni Senador Marcoleta. Di po ba isang legal na obligasyon yan sa ilalim ng batas ng eleksyon? Di ba inaamin niya sa programa mismo na may pagsisinungaling siya at yun ang dahilan kung bakit sinampahan siya ng kaso sa Ombudsman at sa COMELEC. Kung ang pamantayan ay mahigpit sa mga miyembro, mga kapatid, ang pagsusugal, maganda yan. Pero ngunit, kung maluwag naman ang pinuno sa naturang sekta, kapag ang katapatan na sa legal na dokumento ang pag-usapan, mga kapatid, abay nagkakaroon yan ng tinatawag na double standard, di ba? Ang integridad ay dapat pare-pareho, lalo na sa namuno sa mga siktang nagpakilala na dapat walang kapintasan sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. So, balikan natin ang punto, mga kapatid, no? Sa kanilang aral na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. 'Yon ang kadalasan na turo ng INC, 'yon ang kadalasan din na turo sa kanilang mga pagsamba at sa kanilang propaganda. Ito'y isa-isahin natin sa ngayon. Bakit daw ang Iglesia ni Cristo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan at bakit daw dinidemote? Ang napakinggan ninyo ay si Shubaldi, no? Isang miyembro ng INC. Bakit daw dinimote? Bakit daw ang aral ng simbahang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, si Kristo ay hindi Diyos, siya ay tao. Pero ang sabi niya dito, dinidemote namin ng Panginoong Hesukristo sa pagiging tao lang. Well, mga kapatid, no, ulitin natin, hindi tao lang. Iba kasi yung tao lang na katulad natin, mga tao lang. Siya bukod sa
bukod sa siya ay ginawang Panginoon, mga Okay, bago dyan mga kapatid, ang kanilang aral hindi talaga tao lang. Hindi Diyos pero hindi tao lang. Malaking problema itong lohikal na aral sa INC mga kapatid. Bakit? Hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo pero hindi rin tao lang. Kaya, hindi lohikal, hindi biblical, hindi din historical. At walang malinaw na kategorya ng pagiging ano ang ating Panginoon Jesucristo. Ano siya? Kung hindi siya Diyos, hindi siya tao lang, siya ba'y nilalang? Kung hindi siya tao lang, siya ba'y arkanghel? Kung siya hindi tao lang, ano siya? Ideya lang. Lahat ng mga ito mga kapatid ay itinatanggi ng mga sinauna pang Kristyanismo bilang tinatawag na heresy. Okay. At ituloy natin. Bakit hindi tao lang? kapatid. Siya ay tagapagligtas. Hindi siya tao lang dahil siya ay tagapagligtas. So, ibig sabihin, hindi lohikal mga kapatid at hindi biblical din ang sabihin si Kristo ay tagapagligtas pero hindi Diyos. Bakit? Sa Biblia, alam nyo, sa Biblia, ang pagiging tagapagligtas ay tungkulin ng Diyos lamang. Kaya kung si Kristo ang tagapagligtas, therefore siya ay Diyos. Sa Biblia, ang Diyos lamang ang tagapagligtas. Malinaw yan sa Lumang Tipan. Asan mabasa mga kapatid? Sa Lumang Tipan sa Isaias Kapitulo 43 versikulo 11. Di ba mabasa diyan, ako ang Panginoon at maliban sa akin ay walang tagapagligtas. So kung ang ating Panginoon Jesucristo hindi Diyos, tao siya, pero tagapagligtas, abay, salungat na yan sa Isaias 43:11 na ang Panginoon ay siya lang ang tagapagligtas at wala nang iba. Kung iisa lang ang tagapagligtas at siya ay ang Diyos, abay, imposibleng bigyan ng titulo ang ating Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas kung hindi siya Diyos. Maliban, kung tingnan natin sa Biblia, kung tinanggap nila ang Biblia, maliban na tanggapin nila ang katotohanan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay, tuloy natin. Di ba? Panganay siya sa lahat, mga kapatid. Yan. Pag binanggit ba sa Biblia na panganay siya sa lahat, ibig ba sabihin na hindi siya Diyos? Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Yung panganay sa Biblia, mga kapatid, bilang pinuno ng buong sangnilikha. Bakit? Dahil ang salitang panganay ayon sa Grego ay prototokos diyan sa Kolosas. Ibig sabihin, yung panganay, supremacy, kataas-taasan. Yung panganay, nangangahulugan authority, kapamahalaan. Yung panganay, nangangahulugan na inheritance, tagapagmana ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinundan sa nakasulat sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18. Diyan mabasa natin, napakalinaw. Siya ang ulo ng katawan ng iglesia. At ipatuloy, upang siya ang manguna sa lahat. So, nilinaw mismo sa konteksto, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang manlilikha, hindi nilalang. Kung babasahin natin ang kasunod na talata sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 16, mabasa natin diyan na sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay.
So, ang lohikal na punto dito mga kapatid ay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang lumikha ng lahat ng mga bagay, abay, hindi siya maaaring kabilang sa mga nilikha o kabilang sa mga nilalang. Di po ba? Okay. Ano pa ang punto para pasinungalingan ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na katawang tao. At siya ay iuupo ng Panginoong Diyos sa kanyang kanan, mga tol. So yun. Sa Biblia, siya ay inuupo sa kanan ng Diyos. Akala ng iba, lalo na sa ANC, kapag sinabing kanang ng Diyos, ay ibig sabihin may mataas pa at may mas mababa. Hindi po ganito ang kahulugan sa Biblia, mga kapatid. Sa kultura ayon sa mga Hudyo, di ba? Ang kanan ay sumisimbolo yan sa kapangyarihan. Ang kanan sumisimbolo yan sa karangalan at otoridad. Hindi. Alam naman natin na ang Diyos ay hindi pisikal. Kaya, yung binanggit na kanan, hindi yan letra por letra na pisikal na kanan na dapat upuan. Tulad sa mabasa natin sa Awit, Kapitulo 110, versikulo 1. Ito po ang pahayag sa naturang talata. Si Yahweh at ang piniling hari, isang awit na katha ni David. Sabi ni Yahweh, aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Yan ang mabasa natin sa naturang talata. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kanan ng Diyos ay posisyon ng kapangyarihan at karangalan. Hindi ito ibig sabihin na mas mababa siya. Si Jesus ay umupo roon bilang nagkatawang tao, hindi bilang nilalang. Pantay siya sa Ama, sa kalikasan. Ngunit, may ibang tungkulin. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Hesus, Gs 30 ng Juan, ako at ang Ama ay eesa. So, therefore, hindi sinisira ng pag-upo sa kanan ng Diyos ang pagka-Diyos mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ito'y lalo pang pinatunay at pinagtibay, mga kapatid. Okay. Ano pa ang kanilang argumento na ang ating pagdiriwang ngayon, lalo na sa incarnation, na ang Diyos ng katawang tao ay talagang pinasinungalingan nila? Magiging ginawa siyang Panginoon. Hindi basta-basta tao lang, no? Ginawa siyang Panginoon. Hindi basta-bastang tao, ginawa siyang Panginoon. So, ibig sabihin, dahil ginawa siya ng Panginoon, ang argumento ng ANC, ang Diyos po ang naggawa sa kanya na Panginoon. Iba ang ginawa, iba ang naggawa. So mga kapatid, bibigyan natin ng commentary reaction video. Ito, paano patutunayan ng Iglesia ni Cristo, no, na si Cristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Yan. Bago dyan, mga kapatid, puntahan muna natin itong sinabi nila na ginawa siyang Panginoon. No? Dahil iba ang gumawa, ang Diyos yon. Iba ang ginawa, si Kristo yon. So yung sinabing ginawang Panginoon, tandaan natin, Panginoon dahil ba nilikha o Panginoon dahil siya ang Panginoon na? So, tandaan natin mga kapatid, yung konsepto sa Biblia. Yung Panginoon bilang tungkulin, ibig sabihin office, bilang Mesiyas, bilang tagapamagitan, bilang hari sa plano ng kaligtasan, dito siya ginawa. At ang ginawa, tinakda.
Panginoon bilang kalikasan, essence, nature. Siya ang may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan, di ba? Marcos Kapitulo 2, versikulo 5. 7:5. Siya din tinatawag na Panginoon ng Sabath, di ba? Siya din ay sinamba ng mga apostol. At Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay Diyos. So tandaan natin mga kapatid, hindi na ginawa ang Diyos. Siya ay Diyos magpakailanman. Kung hindi Diyos, si Jesus, may lohikal na problema dito mga kapatid dahil kung ang batayan nila ginawa siyang Panginoon, hindi siya Diyos, magkaproblema sila. Bakit? Kung hindi Diyos si Jesus, bakit sinasamba? Bakit sinasamba kung ang Diyos lamang ang dapat sambahin ayon sa Biblia, di ba? Hindi, utos kasi ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na nagbabawal na sambahin ang hindi Diyos dahil yun ay idolatry, kung utos sa Diyos na sambahin ang hindi Diyos na si Jesus, so ang Diyos mismo ay nag-utos ng idolatry. Ganun ba? At hindi lang yan. Bakit siya may kapangyarihan na magpatawad sa kasalanan? Di ba Diyos lang ang makagawa niyan? Kaya nga, nagalit ang mga Hudyo nung nagpatawad ang ating Panginoon Jesucristo. At hindi lang yan kung siya ay hindi Diyos. Bakit sinasabi na sa Kanya nilikha ang lahat ng mga bagay sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 16? Kaya, kung siya ay nilalang lamang, nagbibigay ang Diyos ng Kanyang kaluwalhatian mga kapatid sa nilalang na laban mismo sa sinabi ng Diyos sa Isaias Kapitulo 42, versikulo 8, di ba? Ngayon, punta tayo sa sinabi ni Shubalde, hindi siya kapantay ng Diyos. Ginawa siyang Panginoon. Hindi basta-basta tao lang, no? Ginawa siyang Panginoon. Ngayon, so mga kapatid, bibigyan natin ng commentary reaction video. Ito, paano patutunayan ng Iglesia ni Cristo, no, na si Cristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Kasi mga kapatid, marami nagbibigay ng talata no, sa comment section. Ayan. Si Kristo, tao, at hindi kapantay ng Diyos. So kung si Kristo, hindi kapantay ng Diyos, tama ba yan ayon sa Biblia? Maling-mali talaga mga kapatid, ayon sa Biblia at sa pananampalataya ng sinauna pang Kristiyano. Si Kristo ay kapantay ng Diyos ayon sa kalikasan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, si Kristo, kapantay ng Diyos ayon sa kalikasan. Kahit siya ay nagpakababa sa kanyang tungkulin bilang tao. Kapag sinasabing mas mababa si Kristo, karaniwang batayan yan ito mga kapatid, sa mga di tatanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. No? So kapag sinasabing mas mababa si Kristo, karaniwang batay ito sa kaniyang ginampang ng tungkulin habang siya'y nagkatawang tao. Nagpasakop siya, nanalangin siya, sumusunod siya. Hindi sa kaniyang kalikasan bilang Diyos. Kaya nga kung tingnan natin ang mabasa sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7, paano ba nila pasinungalingan kung ang kanilang paniniwala dapat nakasulat sa Biblia lang? Ito ang mabasa mga kapatid. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging
kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Naging ito man ay kamatayan sa krus. O, see? At meron din silang isa pang salin sa Biblia, mga kapatid, na ginagamit. Ito ay ginagamit nila para pasinungalingan. Ano to? Ang contemporary English Bible, English version. Ano po ba mabasa? Sa contemporary, ayon sa Philippians chapter 2, verses 6 up to 7, batay sa salin na ito. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Instead, He gave up everything and became a slave when He became like one of us. See? Oh, so paano ngayon? Lalo nang sinasabi nila, wala namang mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay kapantay ng Diyos. At ano pa ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Ayon sa San Juan Kapitulo 5, 23, itong sabi ng ating Panginoon Jesucristo, upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. O, napakalinaw mismo, mga kapatid. Asa na ba ang sabi nila? Dapat Biblia lang. Bakit? Kung hindi kapantay si Kristo, abay, bawal siyang magiging katulad sa Ama. Diba? Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, idolatry na yan. Kaya, kapantay si Kristo ng Diyos sa kalikasan. Magkababa siya sa tungkulin bilang tao. Okay? Tuloy natin, mga kapatid, ang kaniyang pahayag. So dito baka matakel dito, no? At least ito yung magiging patunay o paano patutunayan daw ng INC na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. So sana ipanoorin ninyo to, panoorin natin to, mga kapatid, para kahit papano maibigay ko sa inyo yung mga talata na hinahanap ninyo sa akin. Alright? So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Nung pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan Yan. na si Kristo ay tao Mhm. at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Rup. So, nauna na natin itong tinatalakay, mga kapatid. No? Si Kristo ay tao, hindi kapantay ng Diyos. At nauna ding sinabi ni Shubalde na narinig niyo, si Kristo ay tao. Ngunit hindi basta-bastang tao lamang siya. Siya ay hindi kapantay ng Diyos. Bakit? Dahil diyan sa Biblia, ginawa daw umano siya na Panginoon. Pero kung pag-aralan talaga natin ang Biblia, mga kapatid, ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo, itinuturo talaga sa Biblia yan. Pero, hindi yan nagtatanggi na siya ay Diyos. Kaya nga, ang aral ng simbahan, siya ay both human and divine. Ang aral ng Kristyanismo, si Kristo ay naging tao. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Di ba? Ang salita ay Diyos, ang salita ay naging tao. Juan 1:1, Juan 1:14. Ngunit, ang tanong dito, mga kapatid, ang pagiging tao ba ng ating Panginoon Jesucristo ay otomatikong nangangahulugan ba na siya ay hindi Diyos? Hindi. Bakit? Napakalinaw sa Biblia, si Kristo ay sinasamba. Hindi ito itinatanggi ng ating Panginoon Jesucristo.
Sa Biblia, tanging Diyos lamang ang dapat sambahin. Mabasa yan sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 3, mga kapatid. Di ba? Anong mabasa diyan? Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 13. 13 pala. Ito ang mabasa natin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. See? Napakalinaw ang mabasa sa naturang talata, mga kapatid. Pero tandaan natin, sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo, sinasamba siya. Tingnan niyo ang Mateo Kapitulo 14:33. Ang ating Panginoon Jesucristo, sinasamba ng kaniyang mga alagad. At tingnan niyo sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6. Sambahin siya sa lahat ng mga anghel ng Diyos. So ang tanong, kung si Kristo ay tao lamang, hindi kapantay sa Diyos, dapat niya itong tinanggihan. Tulad sa ginawa ni San Pedro, tulad sa ginawa ng mga propeta, dapat tinanggihan niya ang pagsamba niya. Di ba? Oh. So, ang turo daw, narinig niyo, ang turo daw ng INC ay nakabatay talaga sa Biblia ayon sa isang ministro. Totoo ba na nakabatay talaga sa Biblia ang kanilang turo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi kapantay sa Diyos? Hindi yan totoo, mga kapatid. Hindi ito ganap na totoo. Bakit? Ang posisyon ng INC ay very selective. Ano po ba yung very selective? Pumipili lamang sila ng mga talata na pabor nila sa konklusyon nila. At iniiwasan nila, tulad nito, di ba? At binabago nila ang pagbasa sa mga talatang napakalinaw na nagtuturo ng ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Sa kabuuang pagpatutuo diyan sa Biblia. Di ba? Imagine, pag mabasang Panginoon ko at Diyos ko. Anong konklusyon nila? Pag mabasa yan, aboy, si Kristo, si Tomas, nagulat lamang. May nag-comment nga dyan, bakit sinabi mo na si Tomas ay Santo Tomas? Hindi siya banal. Aba. Okay, tuloy natin mga kapatid ang pagtalakay dito. No? So, ang paraan sa pagtuturo ng INC sa pangangaral nila, yun ay tinatawag na proof texting. Yun talaga ang karaniwan na ginawa nila. Kinukuha ng mga INC ang mga talata sa iba't ibang mga salin para magsuporta sa kanilang doktrina. At nagsasabing, si Kristo ay sinugo, si Kristo ay ginawang Panginoon, si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Ama, si Kristo ay nanalangin, si Kristo ay tinatawag na lingkod, at mula rito, ang kanilang konklusyon, therefore, siya ay hindi Diyos. Magkaproblema talaga kung pag-aralan natin. Huwag kayong magalit sa mga naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Dapat sa ating pagtalakay dito, magiging gabayan ninyo at huwag kayong bias. Pag-aralan ninyo. Dahil kung ang doktrina na si Kristo ay hindi Diyos, magkaproblema talaga. Ang mga talatang ito, mga kapatid, na tumutukoy sa kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos na naging tao, yun ang tinatawag na incarnation, hindi yan sa kanyang kalikasan. Kundi sa teolohiya ng nauna pang mga Kristiyano mula pa sa mga apostolis, malinaw na yun talaga ang aral na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao at yun ay incarnation. Di ba? So, ginagamit ng INC, lalo na sa ministro, Mateo Kapitulo 7, 17, Mateo Kapitulo 3:17. Ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel,
na paano natin patutunayan na si Kristo'y tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Ayan. Siya'y anak ng Diyos. At yon ay mababasa natin sa Mateo 3:17. At may follow-up dito si Shubaldi. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. May nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos. Ayan. Nabigyan na natin ng kalinawan itong sinabing hindi Diyos anak. Pero ang tanong dito, dahil ginamit nila ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 17, mga kapatid, dahil tinawag na anak ng Diyos si Kristo, ibig ba sabihin, siya ay hindi Diyos? Hindi nangangahulugan na dahil tinawag siya na anak ng Diyos, hindi na siya Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ni Kristo ay hindi pagtanggi sa kaniyang pagka-Diyos, kundi pagpapahayag ito, mga kapatid, sa kaniyang tunay na ugnayan at tunay na kalikasan bilang Diyos na anak. Kaya nga, binasa natin ang sinabi nila, di daw mabasa. Ito, ang mabasa sa salin na ginagamit nila. Juan 1:18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, subalit pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Napakalinaw, mga kapatid. So, kaya sa mga kapatid natin na gustong maliwanagan pa kaugnay dito, dahil naguguluhan sila sa aral na ito, i-share ninyo itong video ito, mga kapatid. No? Sa mga kapatid nating mga Katoliko. Di ba? Okay. Tuloy natin ang ating pagtalakay. Ito. Di dapat Diyos din siya. Di ba sa nga nakakita ng bakang ng anak ng kalabaw, sabing ganon, mga tol. Well, baka hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Diba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak. Kaya nga ang tawag sa kanya, ama. Ayan. Tinatawag siyang anak ng Diyos. Therefore, hindi diyan batayan na siya'y Diyos. Bakit? Dahil sa Biblia, mga kapatid, yung sinabing walang mabasa na Diyos anak, mali na. Napatunayan natin kahit sa salin gamit nila. Ang mismong tekstong ginagamit ng INC, ang mismong salin na ginagamit ng INC, yung salita ng buhay, salin na madalas gamitin nila. Malinaw ang mabasa sa Juan Kapitulo 1:18 na Diyos anak si Kristo. Kaya kung i-fact check ninyo, hindi ito interpretasyon. At hindi ito paliwanag ng Katoliko. Letra por letra, mabasang Diyos anak sa Biblia na ginagamit nila. Pagkatapos, sino ang mali nito? Di ba? Kaya, magka-problema talaga, at hindi lang basta na problema, yun ay tinatawag na logical na problema, mga kapatid, sa panindigan ng INC. Bakit? Self-contradiction. Sinasabi ng INC, walang mabasa sa Biblia na Diyos anak. Pero sa sarili nilang ginagamit na salin, meron palang mabasang Diyos anak. Kaya, ang malaking katanungan dito, kung mali ang Diyos anak, bakit ginagamit pa rin ng INC ang salin na ang salita ng buhay, tulad sa makita ninyo dito? Kadalasan ginagamit nila ito. Yan.
Makita ninyo, ginagamit nila ang salita ng buhay. Oh. At iwan ko kung napansin ba nila dito na ang salita ng buhay, kung tingnan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, yan talaga. Mabasa natin na si Kristo'y tinawag na Diyos Anak. Kaya, sa kanilang paggamit dito at pagtanggi na hindi mabasa sa Biblia na si Kristo'y Diyos Anak, yon ang tinatawag na double standard. Tumatanggap ang INC, tumatanggap ang INC, paraphrase, dynamic equivalence, footnotes, para ipaliwanag ang kanilang doktrina kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero kapag malinaw na Diyos Anak ang mabasa, abay, biglang itatanggi nila ito. Hindi ito usapin ng Biblia, kundi doktrinang pinipilit lang na ipagtanggol nila. Okay, punta tayo sa sinabi ni Shubalde. Ano yung sabi niya? Balikan natin. Sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. May nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos. Di dapat Diyos din siya. Di ba saan ka nakakita ng bakang ng anak ng kalabaw? Sabing ganun, mga tol. Well, baka hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Di ba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak. Kaya nga ang tawag sa kanya, ama. Yan. Yun ang argumento nila sa INC. Paano ninyo sasagutin? Kayo mga kapatid. So, makatulong ito, i-download ninyo, screenshot ninyo, makakatulong ito ang mga talata na ginagamit natin. Sa argumento nila na hindi batayan ang pagkaanak ng Diyos ni Jesus upang siya'y kilalaning tunay na Diyos. Bakit? Dahil ang mga tao nga, kahit ang mga anghel sa Biblia, tinatawag na anak ng Diyos. Totoo naman yan. Di ba? May mga tinatawag na anak ng Diyos, mga anghel. Mabasa natin yan sa Job Kapitulo 1, versikulo 6, Job Kapitulo 38, versikulo 7. Tinatawag silang mga anak ng Diyos. Kahit ang mga tao, kahit ang Israelita. Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 1, Hosea chapter 11, verse 1, tinatawag na mga anak ng Diyos. Pero tandaan ninyo ito. Tandaan ninyo. Sila ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng paglikha o pagtatalaga, hindi ayon sa kalikasan. Ang paggamit sa parehong termino na anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nangangahulugang pareho na ang antas at kalikasan, lalo na sa ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Ang pagkaanak ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay natatangi at naiiba. Kung tignan natin ang Juan Kapitulo 3:16, tinatawag sa Greek monogenes. Kaya sa Juan Kapitulo 1:18, monogenes theos sa ibang salin. At sa ibang salin naman, monogenes hoyos. So, ang monogenes, natatangi, kaisa-isa, walang katulad. Hindi ito ginagamit sa mga anghel at kahit sa tao. Kaya ang mga anak ng Diyos, tao at mga anghel, mga kapatid, hindi nililikha ang lahat ng mga bagay. Di ba? Alam niyo yan. Mga tao at mga anghel, hindi nililikha ang lahat ng mga bagay. Hindi sila sinasamba. Kaya nga si San Pedro, ayaw niyang sambihin kahit ang anghel.
walang kapantay na otoridad. Pero pag-aralan nyo sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo, di ba? Juan Kapitulo 1:3, Colosas Kapitulo 1, versikulo 16, nilikha niya ang lahat ng bagay. San Mateo Kapitulo 14, versikulo 33, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6, sinasamba siya. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6, may kalikasan siya ng Diyos. Napakalinaw yan, mga mahal na kapatid. Kaya sa ating pagtalakay na ito, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. No? Atin lang sinagot punto por punto. Lalo na yung batayan nila na ginawang Diyos umano ang ating Panginoon Jesucristo, ginawang Panginoon. Balikan muna natin ang pahayag ng ministro. Kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang kanilang argumento, mga kapatid. Ginawa siyang Panginoon at magkaiba ang gumawa, magkaiba ang ginawa. Kaya, ginawang Panginoon si Jesus. Paano niyo sasagutin yan? Magkaiba ang gumawa, magkaiba ang ginawa. At kaya talaga kadalasan ginagamit nila na pahayag ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo si Jesus. Upang sabihin nila na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo dahil ginawa lamang siya. Ngunit, maling konklusyon ito kapag isasama yung konteksto at kabuuang turo sa Biblia, mga kapatid. So, ang tanong, dahil ba ginawa, nilikha o nilalang siya? Ang salitang ginawa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 33 at 36, mga kapatid, ay hindi ito tungkol sa paglikha ng kalikasan ng ating Panginoon Jesucristo. Kundi ito'y pagbigay ng opisyal na titulo o autoridad matapos ang kaniyang muling pagkabuhay. Halimbawa, si Jose, di ba? Ginawa si Jose na tagapamahala ng Ehipto. Mabasa natin yan sa banal na kasulatan. Si Propeta David, ginawa siya na hari ng Israel. Hindi sila nilikha. Hindi sila nilikha muli bilang tao. Di ba? Kundi, itinaas lamang sila, itinaas ang kalagayan nila, ang kanilang posisyon itinaas. So, tandaan natin, ang ating Panginoon Jesucristo, Panginoon na bago siya ginawang Panginoon. Ibig sabihin, Panginoon na siya bago siya itinaas na Panginoon. So kung tunay na nilalang lamang si Jesus, abay, hindi siya tatawaging Panginoon bago pa man ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Bakit? Tingnan niyo ang Juan 13:13. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. O di ba? Bago idiniklara ang ginawang Panginoon, nang pakilala na ang ating Panginoon Jesucristo. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. Juan Kapitulo 20:28, sabi ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. So maliwanag, Panginoon na si Jesus bago pa man mabasa ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 na ginawang Panginoon. So, kung ginawa si Jesus na Panginoon, kaya para sa kanila hindi Diyos, mali. Ginawa si Jesus na Panginoon, ginawa si Jesus na Panginoon sa kaniyang papel bilang Misayas. Ngunit siya ay Diyos sa kaniyang likas na kalikasan. Yun ang tama.
Yun ang tinatawag na incarnation. So, yung sinabi nila na magkaiba ang gumawa at ang ginawa. Magkaiba ang gumawa at ginawa. Yun naman ay tama. Tama yan kung ang pag-uusapan ay nilikha na bagay. Ngunit sa kaso ng ating Panginoong Hesus, ang ginawa ay pagkilala o pag-angat sa kaniyang misyanikong otoridad, mga kapatid. Hindi paglikha sa kaniyang kalikasan bilang Diyos. Si Kristo ay hindi ginawang Diyos. Siya ay Diyos na naging tao, hindi tao na naging Diyos. Diyos na naging tao at itinaas bilang Panginoon. Gawa Kapitulo 2:36. Ang kaniyang pagkatao ay hindi ang kaniyang pagkadiyos. Ang kaniyang pagkadiyos ay hindi ang kaniyang pagkatao. Ngunit ang kaniyang pagkatao at pagkadiyos ay iisang banal na persona, pangalawang persona sa Holy Trinity. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, Merry Christmas at advance Happy New Year sa inyo. Bye-bye.